Sino natakot? China. Nung dati, ang dating Pangulong Duterte, wala. Takot, no? Kukumpunihin lang yung barko natin, kukumpunihin lang yung BRP Sierra Madre. Wala, hindi pa mga makakilos. Kinakabahan sa China, baka mapagalitan. Kung usapan pong tuta, no? Kay tutan tayo, kay Susan tayo, no? Kung usapan pong tuta na ang dating Pangulo ay naging tuta ng China, ito naman ang tuta ng dating Pangulo. At, grabe talagang ipinagmamalaki Galing na Pangulo ng... Ayan. Ang sinasabi ni Boss Noybi, mga bossing, no? Ang pinakamagaling daw na Pangulo ay wala daw pong iba, kundi si dating Pangulong Duterte. Payag ka ba nun, Linda Amor? Payag ka ba nun, Mary Oranza? Payag ka ba nun, Celso Alam? Naku, magagalit sa iyo ang mamamayang Pilipino. Sabi ni Sir Henry Victorio, takot yang si Digong sa mga China. Totoo. Nakita nyo naman yung galawan nila Game! Talagang naniniwala ako na si Digong, Tatay Digong, ang isa sa masasabi kong pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas. Ayun naman pala ang dating Pangulong Duterte. Kaya naman pala, nagkandaletse-letse ang Pilipinas. Kaya naman pala, ang daming flood control nung panahon niya na proyekto. Pero ngayon, ano ang nangyayari sa Pilipinas? Kaliwat kanan ang pagbaha. Di ba? Kung ipinagmalaki po ng dating Pangulong Duterte, yung mga flood control at sandamakmak na mga proyekto, mga boss, chief, amo, sir, bakit ganun? Ano yan? Pansamantala lang yung mga flood control nyo at hindi aabot ng ilang taon? Dahil ito, wala na, hindi na gumagana, or baka wala talaga, baka ghost project. Di ba mga kababayan? Kasi kung ako magpapagawa, kung ako ang presidente ng Pilipinas, magpapagawa ako ng flood control sa panahon ko, no, yung mga proyekto na yon, ay nako mga bossing, sisikapin ko na aabot ng 30 years to 40 years na mapapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Ano yun? Sandamakmak yung ipinagmamalaki nila na mga flood control. Pero bakit ganito? 3 taon pa lang na wala sa katungkulan o wala sa pagiging presidente ang dating Pangulo. Bakit wala nang gumaganang flood control? O baka wala naman talaga? Sabi ni Celso Alam, pinakamagaling magpapatay ng inosenteng tao, pinakamagaling mambudol. Sabi ni Celso Alam. Kahit na sinasabi na ako ay tuta niya, ako ay aso niya, alam namin yun! Alam namin yun! Ano pa? Ano nga, di ba? Doon nga sa Senado, talagang pinangangalandakan mo. Biruin mo, labas. No? Labas ang dating Pangulong Duterte sa pagiging senador mo. Pero anong sinabi mo? Iko-contempt mo kung may utos lang ang dating Pangulong Duterte? Ano yun? Di ba? Ano to? Umiikot na lang ang mundo ninyo sa mga Duterte? Paano yung mga bumoto sa inyong milyong-milyong Pilipino na ang inaasahan na kayo ay maglilingkod para sa mamamayang Pilipino, tapos ang nakikita ng mga kapwa natin Pilipino, puro lang kayo Duterte, puro lang kayo punta doon sa Hague, puro lang kayo sigaw ng bring him home. At eto mga kababayan, mukhang si Robin Padilla pa ang nagpapasimula ng mga rally-rally. Mga rally-rally. Mamaya mababanggit niya yan. wala po kayong magagawa. Talagang sabihin nyo na kung ano yung gusto nyo sabihin. Tuta ka nga ni Duterte! Yun ang gustong sabihin ng mamamayang Pilipino. Pagkatapos kang iboto, ayun, puro digong, puro digong, puro digong. Ay hindi, kasi nga daw si Robin Padilla talagang tumatanaw ng utang na loob. No? Kaya nga si Buloyski, hanggat maisasalba niya na wag mahuli ni General Torre.
Sinubukan nila, mga kababayan, di ba? Isang araw bago mahuli si Kibuloy, mga bossing, pinuntahan itong tatlong ito, si Bungo, si Bato at si Robin Padilla. No, humingi ng saklolo, malamang yung mga taga Kojik. Saklolo, isang pintuan na lang ang pagitan ni Torre at ni Buloyski namin. O sige, pupunta kami dyan. Maghihiring kami dyan. Halata, alam namin yon, Robin Padilla. Bakit? Kasi nga, sabi mo, utang na loob, no? Napapagamit ako ng helicopter, napapagamit po ako ng airtime doon sa kanilang show nung panahon na nangangampanya sila. Di ba? Paano si Digongyo ang nagbigay ng clemency? Isa kanya, isa pa yun. Di ba? Oh. Pero ako po'y naniniwala talaga na nakaramdam ang taong bayan ng pagbabago noong panahon niya. Ako'y Oo, naniniwala din kami. Yung mga buhay na mga kamag-anak nila, ayun, patay. Nagbago ang buhay. Yung mga breadwinner sa pamilya nila na tanging inaasahan ng kanilang pamilya, ayun, patay. Lalong naghikahos. Yung pamilya. Yung may TB, may sakit lang, ayun, patay. Napagbintangan na gumagamit o tulak ng ipinagbabawal na gamot. Talagang malaki ang pagbabago. Yung mga pulis na inaasahan natin na susugpo sa kriminalidad, ayun, kinatatakutan ng mamamayang Pilipino. Bakit? Baka mapagbintangan ka na adik o baka maisama ka sa listahan ng kota nila o baka naman maisama ka sa sa pambayad utang nila kasi makakakuha ng reward kapag ka merong nasabi na ng laban. Talagang nagbago. Di ba? Si Robin, pansin nyo, mukhang adi. Uy, grabe naman si Ma'am Neng Gigi. Gusto lang naman niya isulong yung yung chongke. At hindi pa din sila clear, ha, mga kababayan. Yung kampo nila, hindi pa din clear doon sa issue na isang staff niya nagchochongke doon sa ladies room. Basta na lang yun, kumbaga, kaya mo makakalimutan na din ng taong bayan yun. Wala bang palabra de honor na, sige po, para sa ikatatahimik ng lahat, para po malinis namin ang aming opisina, no? At ang aking mga staff, magpapadrug test po kami. Kagaya nung ginawa, no? Nung opisina ni Mig Subiri, sampal ho kay Robin Padilla yun. Yung opisina ni Mig Subiri, wala naman po kinakaharap na ganong issue eh. Eto sila, wala. Tapos ang ending alis pa ng bansa. Di ba? Wala man lang sinabi na, sige po, magpapadrug test po ang aming mga staff at kasama na din siya. humihingi ng paumanhin din dahil itong mga Wait lang! Sabi ni Ma'am Linda Amor, yung pinsan ko na breadwinner ng family niya, walang bisyo, nataniman ng droga, kulong, tatak, Duterte. Yun, tingnan nyo, Robin Padilla. Yun daw ang sinasabing nagbago sa pamilya nila. Duterte supporters, nag-session. Saan yan? Uy! hindi ako nakakapunta dyan, hindi nyo ako nakakasama kasi ako'y may trabaho. Pero asahan po ninyo sa ating mangyayaring rally. May rally po tayo dyan sa Sabado bago ang 20 yata yun, September 20. Nandyan po ako. Uy, meron na daw rally, sabi ni Chalap. Naku po, pinag-uusapan na po dito. Di mag-usap-usap kayong mga kumag dyan sa Europa. Kayo lang ang hindi nakakaalam ng mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga pabahay, tapos yung mga iniiyak ninyo, mga timawa na mga DDS sa 20 pesos na bigas o nailagay sa mga bunganga ninyo. Di ba? Di mag-usap-usap kayo dyan. Sino ba maniniwala sa isa't isa? Di mga DDS, mga uto-uto kayo